Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Ang sabi nila, hindi lahat ng kapitbahay ay gustong makipagkaibigan dahil baka gusto ka na nilang gawing hapunan. Tahimik silang nagmamasid, hinihintay ang tamang pagkakataon. Sa umaga, nakangiti silang bumabati, pero sa gabi, baka laman loob mo na ang hanap nila. Magandang araw sa inyo. Itago niyo na lamang ako sa pangalan na Marites. Laking lungsod ako na nakapangasawa ng inchik, pareho kaming nakapagtapos ng pag-aaral. Nakilala ko si Mr. sa mga co-workers ko sa police department na pinagtatrabahuhan ko. Isa siyang veterinarian, ilang milya lang ang layo ng shop nito sa pinagtatrabahuhan ko. Kung ikwikwento ko pa kung paano kami nagkakilala masyadong madrama at mahaba pa yon. 4 na taon kaming magkarelasyon bago kami nagpasya na magpakasal. Tanggap naman ako ng pamilya niya at ganun din siya sa pamilya ko. 2 taon matapos kaming ikasal, saka namin napagdesisyonan na sa probinsya na lamang kami manirahan. 4 na buwan pa ang ginulgol namin sa pagproseso para sa paglipat namin sa probinsya. Sa kabutihang palad ng mga panahon na yon ay may nakapagbalita sa aming mag-asawa na may binibenta daw na house and lot sa mismong probinsya kung saan kami uwi. Kayo ba ang bagong lipat sa abandonadong bahay? Napatigil kaming mag-asawa sa pag-uusap at napaharap sa ali. Kasalukuyan kaming nasa palengke, araw kasi ng Martes, kaya napagpasyahan namin na mamalengke. Nakasuot ito ng itim na saya at may takip na tela ang mukha, kaya hindi ko nakikita ang histura niya. Nagkatinginan pa kaming mag-asawa bago siya sinagot, kami nga. Bakit po? Tanong ko pa sa babae na ikinasulyap nito sa akin. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako, pero dumaan ang galit sa mga mata nito, hanggat maaga pa umalis na kayo. Tugon niya at may kung ano-ano pang sinabi na hindi ko maintindihan dahil wikang Bisaya ang dialekto na kanyang ginamit. Kaagad din naman itong umalis. Hindi na lamang siya namin pinansin. Nang makumpleto na namin ang dapat bilhin ay dumaan muna kami sa maliit na karinderya upang mag-agahan bago umuwi. Sa ilang taon na pagsasama naming mag-asawa ay hindi man lang kami binyayaan ng anak. May problema si Mr. Hindi siya pwedeng magkaanak at tanggap ko naman yon. Pero minsan hindi ko maiwasan na malungkot sa isipin na kailan may hindi kami magkakaroon ng sariling anak. Naging maayos naman kahit papaano ang ilang araw na pananatili namin sa probinsya. Ang buhay probinsya ay hindi hamak na mas payapa kumpara sa nakasanayan ko sa lungsod. Malaki ang pinagkaiba ng probinsya sa lungsod. May mga naging kaibigan na rin naman kami ng asawa ko, lalo na si Tatang. Kapitbahay namin si Tatang. May katandaan na ito pero hindi pa rin pangkaraniwan ang tinataglay niyang lakas. Madalas itong tumatambay sa bahay naming mag-asawa upang makipagkwentuhan. Mabait ito at palabiro, sa pagkakaalala ko ay araw ng Martes ng gabing yon. Sa hindi malaman na dahilan bigla na lamang kaming naputulan ng kuryente. Hindi naman brownout sa lugar namin dahil kapansin-pansin ang ilaw sa ibang mga kabahayan. Nagbabayad din kami sa tamang oras sa bill ng kuryente at tubig. Naputulan tayo, nagtatakang tanong pa nga ni Mr. matapos ayusin ang pagkakatayo ng kandila. Mabuti na lamang at nagsta-stock kami ng mga kandila in case of emergency, katulad ng biglaan na pag-brownout ng gabing iyon.
Kaagad ko siyang sinabihan na tawagan ang departamento ng Anteco. Kung sa Maynila ay Meralco ang tawag sa departamento ng kuryente, samantalang dito naman sa probinsya ng Antique ay Anteco. Sana huwag po kayong malilito, hindi naman daw tayo naputulan. Mukhang nasa linya natin ang problema. Pupunta na lamang sila dito bukas upang tingnan at ayusin ito, mahabang paliwanag ng asawa ko matapos itong tumawag. Hindi na ako nagreklamo pa. Napapitlag ako nang bigla na lamang may kung anong mabigat na bagay ang bumagsak sa aming bubungan. Napahawak pa ako sa manggas ng damit ni Mr. dahil sa pagkabigla. Ano yon? Tanong ko pa. Baka pusa lang. Mabuti pa magpahinga na tayo, tugon niya bago na unang naglakad sa aming silid. Isinawalang bahala ko na lamang ang narinig saka sumunod kay Mr. Sabay kaming nahiga sa kama hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Hindi ko alam kung anong oras na ng gabing iyon dahil bigla na lamang akong nagising sa hindi malaman na dahilan. Aksidente pa akong napasulyap sa bintana at ganon na lamang ang takot na nararamdaman ko nang bumungad sa akin ang nakasideview na nilalang sa labas ng aming bintana. Dahan-dahan pa itong napaharap sa aming gawi na ikinatigas ko sa kinahihigaan. Madilim ang bahagi na kung saan siya, kaya hindi ko nakikita ang mukha nito, subalit kitang-kita ko naman ang nagbabaga niyang kulay pula na mga mata, marites. Bakit nalalamig ka? Tuluyan akong napahikbi ng mahimasmasan ako. Napayakap ako sa aking asawa, bibintana, tanging naisagot ko dahil sa labis na takot. Nang muli kong lingunin ang bintana ay wala na ang nilalang na nakita ko. Hindi ko na naipaliwanag ng maayos sa asawa ko ang aking nakita dahil baka iisipin niya na nababaliw lang ako. Baka sabihin niya na namamalikmata lang ako. Hindi na ako nakabalik pa sa pagkakatulog matapos ang pangyayaring iyon. Kinabukasan alas 6 pa lang ng umaga dumating na ang 3 tao na ipinadala ng Anteco para sa pag-aayos ng aming kuryente. Doon namin nalamang mag-asawa na may nagsadyang nagputol ng line ng aming kuryente, ngunit wala kaming may matibay na ebidensya na magtuturo kung sino ang may gawa nun. Hindi ko rin alam kung sino ang taong may galit sa amin. Ang buong akala ko babalik na sa tahimik ang aming buhay, ngunit sunod-sunod na misteryo ang naganap sa buhay naming mag-asawa. Ang mga sinampay kong panloob sa labas ng bahay ay nababawasan. Gabi-gabi na lamang may sumisilip sa bintana ng kwarto naming mag-asawa at tuwing umaga ay may natatagpuan kaming patay na hayop sa mismong harapan ng aming bahay. Hanggang sa isang gabi, ginabi kaming mag-asawa sa pag-uwi dahil may naganap na pagdidiwang sa plaza ng aming lugar. Kitang-kita mismo ng dalawa akong mata ang pagputol ng babae ng aming wire kasabay ng bigla ang pagpatay ng ilaw sa loob ng aming bahay. Kaagad siyang inatake ng asawa ko at hinuli. Tagumpay namin siyang nadala sa presento dahil sa ginawa niya at doon napatunayan na siya rin pala ang may kagagawan sa biglaan na pagputol ng aming kuryente 2 linggo na ang nakakalipas. Binalaan ko kayo. Hanggat may natitira pa kayong oras ay lisanin niyo na ang bahay na yon. Lisanin niyo na ang lugar na ito, nanlilisik ang mga mata niya habang sinisigaw ang mga katagang yon. Paulit-ulit din niyang binabanggit ang nilalang na kilala sa tinatawag nilang aswang. Sa ilang buwan na paninirahan namin sa probinsya ilang beses ko nang naririnig ang tungkol sa aswang na yan.
Relihiyosa akong tao kaya hindi ako naniniwala sa mga ganyang nilalang at ganon din ang asawa ko. Ipinakulong namin siyang mag-asawa dahil kahit saan titingnan ay labag sa batas ang mga ginawa niya. Hindi na namin siya sinampahan ng kaso dahil may 5 pala itong anak na binubuhay. Makalipas ang 3 araw mag-isa lang ako sa bahay ng gabing iyon dahil may mahalagang pinuntahan ang asawa ko. Kumakain ako ng mga sandaling iyon habang nakikinig sa radyo nang bigla na lamang akong may narinig na bumagsak sa aming bubungan. Napatayo pa nga ako dahil sa gulat. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi ko inaasahan. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay namalayan ko na lamang na nakatayo na sa harapan ko ang isang napakalaking aso. Sobrang laki nito kumpara sa ibang mga aso. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makagalaw, Maritz, narinig ko pang sigaw ni Mr. na ikinabalik ko sa ulirat. Doon ako biglang natauhan at takot na napaatras sa napakaling aso na nasa harapan ko pa rin. Nagbabaga ang pula nitong mga mata habang naglalaway na animoy anumang oras ay handa niya akong atakihin. Mabilis ang mga pangyayari, bigla na lamang akong bumulagta sa sahig habang nasa ibabaw ko ang napakalaking aso. Bawat pagtama ng ngipin nito sa balat ko ay napapasigaw ako dahil sa sobrang sakit at takot. Layuan mo ang asawa ko. Ilang sandali pa ay bigla ang gumaan ang katawan ko at doon ko napagtanto na umalis na pala sa harapan ko ang napakalaking aso, ngunit kaharap naman na ito ngayon ni Mr. Nanginginig at nanghihina na napatayo ako. Anong klaseng nilalang yan? Hikbi kong tanong, saka nagmamadaling pinuntahan ang telepono, saka humingi ng saklolo. Napatakbo pa sa pwesto ko si Mr. May natamo na rin itong sugat. Nagmamadali niyang kinuha mula sa drawer ang nakatagong baril. Nang sulyapan ko ang napakalaking aso ay unti-unting nagbabago ng wangis, sa isang iglap ay naging anyong halimaw na ito, napasulyap ito sa aming gawi. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Mr. at kaagad siyang pinagpuputukan ng baril. Agad ko rin naman na hinanap ang baril ko, saka tinulungan siya. Bawat pagputok ng baril ay hindi ko maiwasan na mapasigaw dahil patuloy ang nilalang sa paghakbang papunta sa pwesto namin. Kahit duguan na ito, hindi nagtagal ay bumagsak din ito kasabay ng pagdating mga otoridad na tinawagan ko. Naging anyong tao rin ang halimaw na siyang ikinabigla naming asawa lalo na at nakikilala namin ito na walang iba kundi si Tatang. Kinuha ng mga otoridad ang bangkay nito dahil tuluyan namin itong napaslang. Dumaan din sa bahay ang babaeng nagbigay ng babala sa amin. Kagaya ng una namin siyang nakita ay galit ang makikita sa mga mata nito na hindi ko mawari kung ano ang dahilan. Hindi ko rin naman siya nakausap dahil kaagad din itong umalis. Sa kabuuan ng investigasyon ay doon namin nalaman na aswang pala si Tatang at hindi kami ang una niyang biktima. Bawat pamilya na lumilipat sa bahay na to ay nagiging biktima niya. Ayon sa nakuha naming impormasyon dati palang pagmamay-ari ng pamilya nila Tatang ang bahay na to hanggang sa naghirap sila kaya kinakailangan nilang isangla sa matandang Kastila ang bahay at lupa na siya namang pinagbilhan namin. Wala na ring pamilya si Tatang, simula noon ay naging payapa at tahimik ang buhay naming mag-asawa. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan din kami ng babaeng nagbigay babala sa amin. Mabait naman pala ito at maaasahan. Lucia pala ang pangalan nito at dati siyang albularya,
Ngunit para sa kaligtasan ng pamilya tumigil na siya sa panggagamot. Nanatili kami ng asawa ko sa probinsya. Hindi nagtagal ay bumalik ako sa serbisyo, samantalang nagpatayo naman ng shop ang asawa ko para sa mga hayop.